step by step tayo dahil first time ko lang na mag-alaga ng ganitong karaming manok. First time ko talaga. Kaya medyo nangangapa pa ako sa mga pag-alaga sa kanila. Nandito tayo ngayon sa Manukan at ngayon ay kukuha tayo ng mga itlog nila. Yan. Tingnan natin kung may itlog. Yun, meron tayong nakitang dalawang itlog. So kukunin na natin yan. Dalawa lang, wala nang iba. Yan. Tapos nyan ay nabigyan naman natin ng pagkain tsaka tubig. At tingnan natin yung iba pa kung meron pang mga itlog. Yun o, pulang-pula yung araw. Yan. Pulang-pula yung araw mga best friend. Yan. Laki o, bilog na bilog. Meron akong nakuhang itlog dyan sa loob ng yun o, pulang itlog. Di katulad ng mga binibili natin dati na mga puti na itlog. So punta naman tayo doon mga ka-best friends sa kabila. Yan. May nakuha na tayong 3 itlog. Ayun may pinapagawa po kaming kulungan ng manok. Ito yung parang bahay ng manok. Yan. Malapit na siyang matapos, bali nilagyan ng bubong. Yan, poste, bubong, tsaka kulang na lang yung dingding. Yan. Hindi ko pa alam kung paano pang plano dyan. At yan. Malapit ng magkaroon ng bahay yung mga manok. Katulad nito, yung parang ginawa lang siya. Yan. Kapag yan, bali 2 araw tong ginawa. Kahapon saka ngayon. Yan. Yan. Shoutout doon sa gumawa nito, si Kuya Kumpong. Yan, Takadina. Yan. At magkakaroon pa daw ng isa pang ganyan din dito sa katabi niya. Pero tinanong ko kailan ipapagawa. Sabi ni tatay magpapalagay daw muna ng mga kahoy na gagamitin. Oops, munti ko nang nakalimutan. Mayroong 2 itlog na naman dito. Yan. Medyo malalaki ng konti dito. Yan. Kumpara doon sa 3. Yan. Wali 5 lang yung nangitlog ngayong araw. Yan o. Yan. Yan, tapos na silang kumain lahat. Binigyan ko na rin ng inumin. Dito na lang ang wala pang inumin. At punta naman tayo dito sa banda rito, kabila. Kukunin ko yung tubig. Kuha tayo rito. Muntik nang nabasa yung itlog. Dito. Gasan muna natin ng konti. Hindi na ako papasok. Yan. Oops. Yan, sa wakas na ilagay na rin yung tubig. Yan. Meron pang 9 na piraso dito. Siguro sa susunod na araw gagamitin din yan. Yan, may mga kawayan pa. Ito yung mga hinakot ko nung nakaraang araw. Kailan ba yun? Thursday yata ako naghakot nun. Thursday at saka Saturday. Yan. Ito na yung bagong bahay ng mga manok. Yan. Yan na yun. Medyo maganda na rin. Yan. Medyo unti-unti lang na ginagawa ng maayos ang kanilang mga kulungan.
para sakali kapag lumaki yung mga malalaki, mga malilit na manok, yung mga sisiw, tsaka yung mga ano medyo dumaraga na, meron silang maganda at maayos na kulungan, maayos na tirahan. Yan, so yan. So ayan na mga best friend, bali medyo dumidilim na at mamaya ay uwi na rin ako dahil magdidilig pa ako ng mga tanim. At ayan, oh, hindi pa nila naubos yung kanilang mga pagkain, parang madali silang magsawa. Ngayon uwi na ako. Yan, oh, ba, nakawala yung ano, yung mga maliliit napunta doon. Let's go. At ako'y, uy, ba't nandiyan ka? Anong kinakain mo? Nga pala, nakalimutan ko pa palang kumuha ng kanilang tubig. Update muna tayo sa mga malilit nating mga pato. Op, yan, oh, may mga mangga. May mga bunga ng mangga. Bali voluntaryo yung mga mangga na yan. Ito yung ugad nila dati. Yan. Wala na, pinalitan ko na ng dayami. Ito yung mga malalaking pato. Oops, nasan yung isang itlog? Wala na. Ito, ayun, oh, may inang itlog na naman na pato. Sana tuloy-tuloy ng mga pangitlog nila araw-araw. Sana araw-araw nangingitlog yung mga pato. Yeah. I-update ko kayo sa mga pato, sa mga bagong pisang bibi. Yan, lalagay muna tayo ng kanilang inumin. Actually ito yung mga ano, yung pinagkainan nila, para hindi sayang yung ano, sinama ko na yung inumin nila. Kakapalit ko lang ng tubig nila kanina, tapos mamaya papalitan ko ulit. At yan po mga kabispring, bali dito ako kinulong muna ng ilang araw yung mga bagong pisa na pato. At ngayon gumawa ko ng kanilang malit na kulungan at dito ko sila nilagay, para kapag ka nagpakain tayo ay hindi sila agawan ng pagkain ng mga malalaking pato tsaka mga manok. So ayan, dami na nila. Bali lahat ng mga pato na to ay nasa 24. Yan. Yan. Ganda ng mga pato. Mga bagong pisang pato. Hello. So ayan po ng mga best friend, yan lang muna ang balita sa ano to. Yan. Bali ano yan, 24, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22. 22 lang yung ano. Bali 24 lahat to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. May tatlong o dalawang ano, may dalawang bibi na katakas na naman. Siguro pumunta na naman dito sa ano, sa mga naglilimlim na pato. Silipin nga natin. Hello.
Yan, may naglilimlim na pato. Isang naglilimlim, tapos dito mayroon ding isa. Yun oh. Hi. Bali 8 o siyam yata yung ano, yung nililimliman nila. Yan. Pag napisa na naman yan lahat, maraming pato. Liligpit ko na yung mga kainan, yung mga pinagkainan ng mga manok. Liligpit ko na ngayon. So ayan po guys, meron na po tayong bagong bahay ng mga manok. Yan, bali kakagawa lang nito, bali pangalawang araw nilang ginawa sa araw na ito. Bali kahapon inumpisahan to, tapos hanggang kanina. Bali tumulong din tayo sa paggawa ng bahay ng manok, tulad ng pag-aabot ng mga kailangan ng karpintero, at kung anong may kailangan niya dito sa baba, tumutulong din ako. Kahapon si Kuya Jess ang tumulong sa karpintero dahil medyo busy ako kahapon at hindi ko maharap tumulong doon sa karpintero. So kahapon siya yung gumawa. At ayun po mga ka-best friend, bali yan, bali dalawang ganito ang gagawin. So meron pang isa pa, pero in-stop muna dahil kulang daw po sa materialis. Kaya siguro sa susunod na araw ulit tutuloy ulit yung paggawa ng kulungan ng manok. Yan. At ang mga manok na titira dyan ay yung mga nandun, yung mga marami. Itong mga malalaki siguro isi-separate yan, hindi sila pagsama-samayan dahil ito mga nangingitlog na yan, yung mga malalaki na yan. Hindi katulad nung mga marami dyan na hindi pa nangingitlog, kaya isi-separate yan. Kaya magkakaroon ulit ng panibagong bahay sila dyan. Yan o. At bali yan, dalawang araw lang nagkaroon na siya ng 4 na paa tsaka isang bubong. Yan. Yan. Natapos na rin ako sa papakain ng manok tsaka ng pato. At ngayon magdidilig naman ako, pero siguro kapag may sobra ay magdidilig tayo. Yan, may nakapasok na manok, nakatawi dito sa kabila. Yan. At yung tubig nga pala rito dadalhin ko doon sa yan. Tapos magdidilig din tayo. Ito yung mga ilalagay dyan sa kabilang bahay nila. Yan. So marami pa tayong mga yero na gamit na. Gagamitin ulit yan kapag nagpatayo ng mga bahay ng manok. So pasok muna ako rito. At yan o, yan o. Yan. Sige. Maga kang mangitlog niyan pag ikaw ay yan. Update ko kayo dito sa, silipin muna natin yung mga bagong pato. Yan, yung mga bagong pato.
Ilawan na nga natin para makita natin sila ng maayos. Yan. Yun ang dami nila, oh. Nakatuwa kaya kapag ganyan karami sila. Ano? Sila ay umabot ng mahigit 20 na piraso. Sana mabubuhay yung isa dyan. Yun, oh. Dahil nakalabas to. Nakalabas siya kanina, pinag-aagawan ng ano daw, ng mga manok na marami dyan. Kawawa. Buti nakita daw ni tatay. Yan. Dami nila. Mukhang may narinig ako. Okay. Pabo pala yung narinig ko. Ayan. Baka mamaya mga best friend, kukunin ko yung mga mga sisiw. Tayo nga muna yung ilaw para hindi halata na nagbablog tayo. Okay, alright. So munti akong nagulat dahil akala ko snake. Yung pala kahoy lang pala. At yan. So ayan mga best friend, hanggang dito na lang muna ang aking video at i-update ko kayo kapag sa susunod na araw kung ano yung mga kaganapang dito sa aking manukan at patuhan. Kung ano yung mga kaganapan at kung ano yung mga nangyari, i-update ko kayo. Step by step tayo dahil first time ko lang na mag-alaga ng ganitong karaming manok. First time ko talaga. Kaya medyo nangangapa pa ako sa mga alaga sa kanila. Kaya kung may ipapayo kayo sa akin kung paano yung magandang pag-alaga ng manok, ay i-comment nyo naman po dyan sa comment box para matulungan nyo ako kung paano ang tamang pag-alaga ng manok, at nang sa gayon ay maparami ko po ng maayos at hanggang sa sila ay mangitlog at maalagaan ko ng maayos yung mga alaga kong mga manok na ganito karami at mga pato na ngayon ay maraming napisa. Tapos yung iba naman may mga naglilimlim pa. So kapag napisa na naman yan, another pato na naman yung mga aalagaan natin. Ako at saka si tatay yung nag-aalaga rito, bali tinutulungan niya ako. Ako yung nagpapakain, siya naman yung bahala dito sa mga bahay ng manok. At saka kapag kung merong hindi ako na gagawa, siya yung gumagawa, katulad ng nagbibigay ng mga dahon-dahon ng malunggay, dahon-dahon ng mga ipil-ipil, ganyan. Kapag naubusan sila ng tubig, si tatay naman ang lalagay kapag wala ako rito. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, pakiclick nyo na po yung subscribe button, pati na rin yung notification bell para sa tuwing mag-upload ako ng video ay isa po kayo sa unang makakapanood ng aking mga videos. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat at kita-kits tayo ulit sa susunod kong video. Bye bye!